So, while waiting for the others, ulitin lang natin yung apat na uri ng pagkonsumo. We have, number 1, kapag nakuha mo kaagad, Direkta. that is direkta na pagkonsumo. Number 2, ano yung number 2 natin? We have the Produktibo. Ginamit mo para makabuo bumili ka ng produkto. Bumili ka ng isang bagay na para makabuo ka ng isa pang produkto. Number 3, we have Aksaya. maaksaya. So yun yung mga pagkonsumo mo na, sinasaya mo lang yung paggamit ng isang produkto. Kunwari bumili ka ng isang litrong Coke, tapos ang ininom mo lang isang baso, tapos tinapon mo na, tapos pag-aksaya, di ba? Or bumili ka ng 5 face mask, ginamit mo lang isa, yung iba, pinulit-pulit mo na, tinapon mo na, sayang. Bumili ka ng papel, tapos ang ginawa mo, sinulog mo lang, naging abo, tapos yun yung pinangsulat mo sa pader, joke lang. Tapos maaksaya, diba? And fourth one, we have the mapanganib. Ito yung paggamit ng produkto na delikado sa tao. Okay? Tutulad ng mga drug, ano pa, ng sigarilyo, diba? Pag-inom ng alak. Alak, yes, pwede makapekto sa ibang tao. Pwede rin maging mapanganib ka. Okay. Ayan. So, ngayon naman, ang ating tatalakayin sa araw na to ay ang mga ito. So, yan. Mga salik na nakaka-influensya sa pagkonsumo. So, pag sinabi natin, ito yung mga factors na nakaka-apekto sa pagkonsumo natin. So, may niipon kang 2 piso mula sa iyong baon. Wow, palit naman, 2 piso. So, kaninang umaga, hinagtagan ito ng nanay mo ng 2 piso pa. So, ilan na? Nakuripot, di ba? 4. 4 pesos. So, dahil nadagdagan ang iyong pambili, maaring mas dumami ang iyong pagkonsumo. O hindi kaya mas kaya mo nang bilhin ang mas mahal na uri ng brand t-shirt. 4 pesos, di ba? Brand t-shirt ka agad, di ba? Kaka-stress. Ayan. So, kung tag-init, malamang ang bibilihin mo ay mga damit na maninipis. Tama kung may pera kayo? Malamang, syempre naman, mainit nga, di ba? Maninipis, yung mga may butas, di ba? Ayan. So, sa panahon ng tag-ulan naman, ang bibilin mo naman ay makakapal. Tulad ng jacket, long sleeve, di ba? Ayan. So, may 2 sitwasyon ito. Makikita natin na may mga bagay na naka-aapekto sa kung ano ay or kung ano at gaano karami ang ating bibilin at kukonsumuhin. Ayan. So, try natin muna pag-isipan. Sagutin mo ang sumusunod na katanungan. Sa panahon ng tag-init, ano ang kakainin mo? Lugaw o halo-halo? Halo-halo. Ano? Halo-halo. Alam ka namang lugaw, ang init na nga, di ba? Pero maraming ganito. Tag-init na nga lang, mainit na nga lang, nagkakape pa. Di ba? Okay. So, ito. Number 1. Araw ng mga patay. Ano ang mabili? Kandila o paputok? Kandila. Kandila, di ba? So, parang nasa season. Okay. Paputok. Ang gagawin mo sa paputok, di ba? So, nagtinda ka uli ng halo-halo ngayong bakasyon. Mas malaki ang iyong tinubo. So, sa parehong produkto at presyo nito, noong nakaraang bakasyon, may mas marami kang mabibili. Mas marami kang mabibili o mas kaunti ang iyong mabibili sa iyong kinita ngayong bakasyon? Mas malaki yung tinubo, mas marami kang mabibili. Tama? So, kung ikaw ay may pangbili, Nag-aaral ako ba ang t-shirt? Mas bibili mo ba ang t-shirt na nire-recommenda ng iyong paboritong artista o walang pa-anunsyo? So, kahit ano lang bibilin mo? Kahit ano Kahit ano, di ba? Ito, alin ang mas marami kang mabibili? Yung mas mataas ang presyo o yung mas mababa? Baba. Mas mababa, di ba? Kung mas mura siya, di mas marami kang mabibili kapag mas mura, di ba? Kasi kapag mahal naman, di ba? Paano yun? So, merong mga salik na nakaka-influensya sa pagkonsumo. So, mga sagot sa katanungan,
sa unang pagsasanay sa araling ito ay nakabase sa mga salik na nakaka-influensya sa ating pagkonsumo. So number 1, unang salik ay ang kita. Okay, kita or yung kita ng mata. Joke lang. Ayan. So ito ay tumutukoy sa salaping tinatanggap ng tao katumbas ng ginawang produkto at serbisyo. Kunwari, nagpabili si Corbin ng ng soft drink sa inyo. Oh, yun yung kita mo, yung binigay niya. Kung nagbigay man siya, that is your kita. So yun yung tinanggap mo katumbas ng serbisyo na ginawa mo sa kanya. So ang pagkonsumo ng tao ay naaayon sa kita ng kanyang tinanggap. So malaki ang epekto ng kita sa ating pagkonsumo. So for example na lang, yung mga nagba-barbecue, malaki ba yung kita nila? Yes. Tulad nila Nicole, malaki ba yung kita ninyo? Ayaw sumagot ni Nicole. Ayan. So, meron bang difference yung kita ng isang nagtitinda ng fishball at kita ng nagbebenta ng restaurant or nasa isang restaurant? Malaki ba? Yes po, Martin. Meron bang Yes. difference? Yes. So, Yes. mapunta tayo sa pagkonsumo. Yung nagbenta ng fishball at kikiam, yung kinita niya, pwede ba siyang bumili ng isang lechon? Anong klaseng lechon, sir? Kalahati, sir. Lechon, yung buong lechong baboy. Huh? Ganun. Baboy? Yung tagto Hindi. 200 something. Hindi, sir. Yung tagto 200 something, yung 1 kilo lang pala. So, 250 nata ngayon eh. Kaya, 215 kalahating kilo, sir. hindi, yung buo. Yung isang ganun, yung isang Mahal ng baboy ngayon. kaya nga. Umaas. Ayan, so, yung kita nung nagpipishball, makakabili ba siya nun? Or, Hindi. or yung isa, yung nasa restaurant, gano'n na lang, sino sa kanila yung makakabili? Yung nasa restaurant. Yung nasa restaurant. Nagbibinta. Ilan kaya ng mabili nung nasa restaurant? Dami. Yes, sir. Madami. So, naka-apekto ba yung kita nila? Yes. Naka-apekto ba yung kita nila? Yes, di ba? So, ayon sa pagsusuri ng ekonomista, si Ernst Angel, si EE, extraterrestrial individual, EE, malaking porsyento ng kita ng tao ang ginugugol sa pagkonsumo ng mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain kapag maliit ang kita. Okay. So, kapag maliit ang kita, sigurado pagkain ang inuuna. So, saan ba kayo nakakita ng ng yung namamalimos? Namamalimos na ganyan, ang una pang binili damit or sapatos. Wala, di ba? Puro pagkain lang mga yan. Hindi naman pwedeng ate, palimos po, pambili kong sapatos. Ate, palimos po, pambili ko ng bagong damit. Di ba? Wala namang ganon. Di ba? So, unang sinasabi nila, ate, palimos po, pambili ng pagkain. Hindi pa po kami kumakain. Something like that. Di ba? So, kung maliit yung kita ng isang individual, ibig sabihin, inuuna niya muna yung pambili ng pagkain. Ayan. So, samantalang dun sa isa naman, hilig naman na niya ang bibili niya. Di ba? So, kung malaki yung kita niya, yung iba muna. Di ba? Pwede siya bumili ng mga hilig ng tao. For example, malaki yung kita ko this day, gusto kong bumili ngayon ng mamahaling milk tea, ng mamahaling chocolate, kasi pamparelax, di ba? Pagkain pa rin siya, pero mas mahal na. Hindi na siya needs lang. Nakakanin, ulam, sabaw, siguro, or tubig. Hindi na, di ba? Nagiging hilig na ng tao. So ito ay tinatawag na Engel's Law. So, ayan. Engel's Law. Okay.
So number 2, na maka-apekto sa pag-konsumo. Number 3 is okasyon. So madalas na ang mga tao ay nagbibigay ng regalo o di kaya ay naghahanda tuwing may okasyon tulad ng birthday, graduation, Pasko, bagong taon, araw ng mga wala tayo. Araw ng mga puso. Ano to? Parang ganyan. Diba? So tulad, ano pa yung mga other events tulad ng binyag, ano pa yung mga niregaluhan tulad ng kunwari nag-top sa klase, di ba? So bumibili or mabili ang mga bulaklak ngayon at mga kandila, di ba? Kasi nga ano bang event ngayon? Di ba? Araw ng mga patay. So ano mabili ngayon? Paputok ba o kandila? Di ba? Kandila. Kandila. So nakaka-apekto talaga yung okasyon sa pagkonsumo ng mga tao. So, for example na lang, spaghetti. Birthday. Or ano pa? Pasko, di ba? Doon siya mabili. How about paputok? Pwede ka bang magpaputok ng Pwede ka bang magpaputok ng birthday mo lang? Pwede, sir. Mayaman. Pwede, pero konti lang. Bahay. Mga puputok. Fireworks. How about fireworks? Di ba? So, hindi sa lahat ng oras, yun yung nabibili. So, meron talagang mga panahon lang tulad ng mga okasyon na gano'n. So, mabili ang mga bulaklak, card at tsokolate tuwing araw ng mga puso. Para kanina nabibigay, single naman lahat ng tao. So, kandila naman at bulaklak kapag araw ng mga patay, mga damit, sapatos at iba pa tuwing Pasko or kaarawan, di ba? Ayan. Number 3, napaka-apekto. Ulitin lang natin. Number 1. Ano yung number 1 natin? Kita. Number 2, okasyon. Number 3, Pag-anunsyo. anunsyo. So, ang pag-aanunsyo, ang pamamaraan upang hikayatin ng mga consumer na tangkilikin ng isang produkto. So, may iba't ibang uri, may iba't ibang paraan upang isagawa ito. Number 1, bandwagon. So, pag sinabi natin bandwagon, nagpapakita ng dami ng tao na tumatangkilik sa produkto. So, halimbawa, dito ang linya mula sa isang sikat na anunsyo sa television, 9 out of 10 Filipinos use diba? So mga patalastas, mga commercial sa TV. So bili na ng black box. Sigurado ganyan. Diba? So mga ganyan. That is bandwagon. So pagsabi nung gumagamit sa isang produkto. So 9 out of 10, 10 out of 10 mga ganyan sila. Okay. So number 2 or letter B I should say is testimonial. Ito naman yung pag-endorso ng mga kilalang tao ng mga produkto. Tulad ni Manny Pacquiao, ano yung endorso niya? Yung cellphone na Extreme. Bato puti. Mga naman, Lola Remedios, mga ganon. Diba? So, ano po yung mga gumagamit, yung gumaganon-ganon, ano ko yung pangalan nun, yung gumaganon-ganon. Tapos yung sa may napkin, di ba? So, number 3 na pamamaraan is paraang brand. Parang brand. So, pagpapakilala ng mga katangian ng produkto. Ayun. So, that is pag-anunsyo. So, ang mga paborableng salita na nakabit sa pinapakilala ng produkto ang dahilan ng pagbabago sa pagkonsumo ng pagbabago ng pagkonsumo ng tao. So, nadagdagan ang binibiling produkto ng tao bunga ng pag-aanunsyo. For example na lang, ang face shield ba dati nabili? Hindi. Yeah. Ano yung inanunsyo? Hindi, sir. Ano yung inanunsyo? Sabi ng DOH, para sa kaligtasan ng tao, gumamit na ng
Tada! Face shield. Tada! May pa yun. Talaga. Diba? Face shield. Dahil ito ay nakakatulong para maiwasan ang pagkalat ng sakit na COVID-19. Order now! So, yan yung mga pag-aanunsyo. So, sa mga commercial sa TV, pwede rin sa mga nakikita-kita sa paligid, di ba? Na-try nyo na pumasok sa mga sa mga mall, yung mga may yung mga may nakalapel sila tapos o tingnan nyo itong produkto na ito, ma'am, yung ginagamit nyo dati. Pag gumamit kayo nito, all-in-one na. Pwede na panghiwa, pwede na pangbalat ng sibuyas, panghiwa, ganun, di ba? Maraming mga ganon. Di ba? Okay, so that is pag-aanunsyo. So, ang pangunahing motibo ng pag-aanunsyo ay ang panghihikayat ng mga customer upang bumili ng produktong inaanunsyo niya. Upang tumaas yung kita. Next one, number 4 is presyo. Okay. So yung sabi ko nga kanina, ano mas bibilihin nyo or ano mas marami kayo may bibili? Yung mura o yung mahal? Mura. 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 So ang presyo ng produkto, ang salid na, naglilimita at nakakadagdag sa pagkonsumo ng mga produkto at serbisyo. So ang pag-alam sa presyo o halaga na katumbas ng produkto at serbisyo ay mahalaga upang mabatid kung kaya ng isang tao na bilhin ang isang produkto. So, for example, yung ice cream na cornetto versus ice cream na yung nabibili lang sa labas, yung dirty ice cream. Ano mas mabili? Cornetto o yung dirty ice cream? Cornetto. Tart ice cream. Dirty ice cream, di ba? Cornetto talaga, kaya 25 pesos sa tayo isang pagkamahal-mahal. Kaya nata 30 na iba eh. Diba? So, mas maraming bumabili. Kasi yung 25 pesos na yon, di ba? Kung sa normal lang na tao, makakabili na yon ng yung 5 pesos. So, 5 na makakakain doon. Diba? So, ganun. For example, shorts na tagda 35 pesos. Tapos yung isa branded na tagpa 500 pesos. Ano mas mabili? 35. 35. Mura eh, di ba? So yun yung isa pang nakaka-apekto sa pagkonsumo. So kapag mas maraming bumibili sa 35 kasi nga mas mura, eh siya rin lang naman na short, di ba? Mas maraming production sa na yon. Kaysa naman sa hindi mabili masyado kasi halos mayayaman lang yung nakakabili sa tagpa 500 na yan. Okay, next one. Pagpapahalaga ng tao. So, ang ugali ng tao ay nakaka-influensya sa kanyang pagkonsumo. So, ang tao na nagpapahalaga sa pagtitipid ay nagtitimbang-timbang muna ng mga bagay bago ito bilhin. Mas prioridad ang pagkonsumo sa mga pangunahing pangangailangan. So, ito yung mga tao practical. Kung hindi naman kailangan, hindi niya bibilhin. Okay? So, that's it. Simple as that. So, kung matipid siya sa tubig, ibig sabihin, papatay niya yan. Okay. Ano pa yung mga halimbawa niyan? Ayan. Yung mga pangangailangan niya lang talagang bibili niya. That's it. Mura ng pagkain, damit na mura, ganun lang siguro. Hindi siya bibili ng ibang appliances. Okay, next one. 2, 6, 7. Ayan, dalawa na lang. Number 6, we have the panahon. Panahon. O, tag-init sa tag-araw. Ay, tag-init sa tag-araw. Tag-init sa tag-ulan. Diba? Kapag mainit ang panahon, mas gusto mong kumain ng ice cream. Halo-halo at magsuot ng mga maninipis. Diba? So, ano mabili kapag tag-init? Ano mas mabili kapag tag-init? Ice cream, halo-halo. Diba? Yung mga malalamig na produkto. Ano yun? May nagsuot. And kapag tag-ulan naman or taglamig, mas gusto naman natin kumain ng mga mainit tulad ng bulalo, di ba? Lugaw, mami, and magsuot ng medyo mga kapal na damit. Alam naman na ang init-init na nga lang ng panahon, naka-jacket ka pa.
Diba? Ang bibilin mo jacket, sino bang baliw na yun, diba? So, isa yun sa mga nakaka-apekto sa pagkonsumo. So, nakaka-influensya rin ng panahon. Dahil nag-iiba ang kinokonsumong produkto kapag nagbabago ang panahon. Number 7, panggagaya. So, maliban sa uso o napapanahon, ang mga kalakal, may mga taong bumibili ng produkto na ginagamit ng kapatid, kaibigan, kapitbahay, artista, at iba pang tanyag na tao. Ang salik na ito ay dahilan ng pagkakaroon ng pagkakatulad ng produkto na kinukonsumo ng mga tao. For example, di ba nawala ang ABS-CBN? And kunti na lang yun ipapalabas sa TV Plus. Di ba? Tama? Yes. Puro GMA na. May lumabas. TV Box. Bumili yung isa. Nireview niya. Maganda. Sabi niya maganda daw. Anong ginawa ng iba? Gumaya sila. Di ba? Bumili rin sila. So dumami ba yung pagkonsumo ng produkto ng for the box? Ay. Ulitin ko yung tanong. Yung isa bumili ng for the box, sinabi niya maganda. So ginaya siya ng kapitbahay niya. So napatunayan maganda. Okay. So dahil doon, ginaya rin siya nung buong barangay na nila, buong town. Dumami ba yung pagkonsumo? Dumami ba yung bumili? Yes, sir. Yes. So, for example, may nagbenta ng sabon. Okay? So, may nagbenta ng sabon, sinabi niya maganda. So, yung isa, dahil naamoy niya, yung sabon na mabango, bumili rin siya. So, nung naamoy nung kapitbahay, bumili rin siya. So, parang chismis, ginagaya lang. Ginagaya nilang produkto na ginagamit ng ibang tao, kaya dumadami yung kumukonsumo na tao, that is panggagaya. Kuha? For example, dahil sa online class, marami ang bumili ng laptop, di ba? So nakita nung kapatid niya, bakit sa atin may laptop ako wala? Mas mabilis yun ako pag-connect kay teacher niya. O, binilahan rin siya. Yung kapatid naman, yung si kuya naman, nainggit din. Di ba? So, ganun. Dumadami yung pagkonsumo dahil sa panggagaya. Nakuha? Mga BTS dyan. Sarap lang. Ayan. So, magpapalalim ng kaalaman. So, tugunan ang hinihingi sa ibaba. So, isulat ang iyong sagot sa iyong kwaderno. So, ulitin lang natin yung mga 7 aspeto or salik na nakaka-impluwensya sa pagkonsumo. Number 1, kita. Number 2, So, mag-skip. okasyon. Number 3, ano yan? Pag-anunsyo. Pag-anunsyo. Number 4, presyo. Number 5, pagpapahalaga ng tao. Number 6, panahon. And number 7, panggagaya. Panggagaya. Okay. So, tumutukoy sa pamamaraan ng pagpapakilala ng produkto na maaaring isagawa sa pamamagitan ng Parang brand. wagon, testimonial lang parang brand. What's that? Pag ano? What is that? Ayan, pamamaraan. Napakita ng produkto. What's that? Parang brand. Papakilala ng Parang brand. Pag-anunsyo. Anunsyo. Yes. Ayun. Diba? Nice. Wala. Kalimutan agad. Ayan, so mga salig na nakaka-influensya sa pagkonsumo. Oh, ano ba yung mga yon? Number 1, kita. Tama? Number 2, number 3, ano pa? Kita. Okasyon. What else? What else? What else? What else? Pwede yan. Tama? O, number 9, ang pamamaraan ng pag-aanunsyo na nagpapakita ng dami ng tao na tumatangkilik sa isang produkto. What is that? Bandwagon. Bandwagon.
Pamaraan ng pag-anunsyo sa pamamagitan ng pag-iendorso ng mga kilala. Okay, that is testimonial. So, tandaan mo, ang mga salik na influensya sa pagkonsumo ay ang mga sumusunod. Kita, okasyon, pag-aanunsyo, presyo, panahon, panggagaya, at pagpapahalaga ng tao. That's it. Okay? So, pito yun. 3, 4, 5, 6, 7. So, ayan. So, ito na yung worksheet nyo. Gawin nyo na. So, dyan na rin yung worksheet nyo. So, that's it. That's our lesson for today. I hope you learned something. So, ngayon naman, subukan natin. Magbibigay ako ng mga sitwasyon at sasabihin nyo kung ano yung naka-apekto sa akin. Okay? So, anong salik ang nakapag-impluensya sa akin? Ayan, gusto kong bumili ng ice cream kasi mainit ang panahon. What is that? Panahon. How about may kita ako? Sinabi ko na yung sagot. Ito na lang, ulit. Palitan natin. Kita. Kita. Okay, ito. Si Aldrin, may bagong cellphone. Gusto kong bumili. Panggagaya. What else? Ngayon gumawa ng example. Ay, ng ano. How about ayun, nakita ko sa TV. Nakita ko kasi sa TV na may pinapakita si Manny Pacquiao, kaya gusto kong bumili nun. Panggagaya. Panggagaya ba? Anunsyo, di ba? Nakita ko kasi kay Manny Pacquiao, maganda daw yung produkto. O yung dato putitik siya. Ayoko yun. Ayan. So, gets na ba yung mga salik? Yes. Okay. Yes na. So, may mga tanong pa? So, wala na pong klase mamaya. Wala na pong klase mamaya kasi tapos na po tayo. Have a nice day, sir. See you next week. Bye-bye. Bye-bye, sir. Boy ka agad? Okay, so sagutan na yung worksheet. Tapusin na lahat kasi next week will be your first quarterly exam. Wow. October 26. 2:30. Okay. So that's it. 26 to 30. Okay. Wow. So goodbye for now. Okay na? Yes, sir. Goodbye, sir. Okay, goodbye. Bye, sir. Bye. Bye. Bye.